Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan. Dahil magpa-Friday na shipping tayo, ito lahat ng available natin. Lahat ng bracelets available. Kung gusto nyo humabol, habol na kagad. Nariyan sa comment section yung link para makapag-order. Explain ko lang kung ano-ano yung mga bracelets natin. Una, ito yung Gunita bracelets. Pangkalusugan, meron tayong dalawang available. Color black and color brown. Next, Marahuyo bracelet, pang-proteksyon. Black and color brown, pang-proteksyon sa mga bati, sa mga nilalang o elemento. Next, Kandili bracelet version 1, version 2. Kandili bracelet, pampaswerte. At syempre, hindi mo mawala yung 12 plus 1, mantra bracelet mga kabayan. Anti-stress and pampaswerte din sa negosyo. Di din mawawala yung tubig ng banahaw necklace natin mga kabayan for cleansing ng katawan at ng espiritu. Next, yung medalyon. Sa mga gusto ng medalyon mga kabayan, eto siya, gabay medalyon, gabay pangkalahatan, malalim ang kahulugan ng simbolo na nakaukit dito mga kabayan. At syempre, hindi mawawala itong lana kontra aswang natin. Ito yung kumukulo kapag merong aswang o elemento. Para naman sa mga gusto ng panghaplas, pangmasahe, eto yon 100 ml na langis. Eto naman, tubig ng banahaw for refill dito sa necklace. Kasi kalimitan, once na umepekto to sa inyo, kusang nauubos yung laman ng tubig sa loob or nangingitim. Normal lang yon, ang ibig sabihin epekto yung gamit, nagkakaroon ng cleansing. Kaya ito yung pang-refill na pwedeng gamitin. Sa lahat ng gustong humabol, nasa comment section yung link para maka-order. Yun lang. Maraming salamat mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Santi. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Minsan ang naganap sa buhay ng isang tao ang hindi inaasahan. Kadalasang nagdadala ito ng kasawian. Ngunit sa bawat kaganapan, mabuti man o masama, may naiiwang aral. Iikot ang kwento sa isang binatang nagngangalang Santi. Mula sa mahirap na pamilya, ngunit ang kanyang ama, nabigyan ng pambihirang kakayahan ng Diyos na makapanggamot ng iba. Nang mga panahong ito ay nasa 14 si Santi. Ito din ang mga panahong magulo ang isipan ng binata. At kahit nagagabayan ng mga magulang, hindi maiwasang lumihis ng landas ng binata. Madalas nasasangkot sa gulo. Minsan na ding nahuli ng mga otoridad dahil sa hindi magandang gawain. Hoy Santi anak, bagong gulo na naman ang pinasok mo. Tignan mo nga yung sarili mo. Tama bang nasa loob ng kulungan ng isang 14 na taong gulag? Wika ni Mang Arturo. Sinundo nito sa presinto ang binata dahil nahuli itong kasama ng mga pinaghihinalaang sindikato sa lugar. Pwede ba tay, sira na nga yung araw ko. Huwag niyo na po sanang dagdagan. At isa pa, napadaan lang ako dun sa lugar eh. Sumakto lang na nandun yung mga pulis kaya nadamay ako. Tugon ni Santi. Hindi kompleto ang isang buwan na hindi nasasangkot si Santi sa gulo. Halos sumuko na ang mga magulang sa kanya. Ilang beses na rin siyang pinabalik sa pag-aaral, ngunit paulit-ulit lang ding nasisipa. Madalas itong tumambay kasama ang kaibigang si Miguel. Ito lang ang tanging nakakakilala sa binata. O pre, nandito ka na naman? Bakit? Nagtalo na naman kayo ng airpot mo? Tanong ni Miguel. Oo pare, pwede bang dito muna ako? Ayoko nakikitang umiiyak si nanay dahil sa akin. Ang totoo pre, gusto ko na magbago.
Gusto ko nang ayusin yung buhay ko pero wala eh. Parang gulo yung humahabol sa akin eh. Napailing na lang si Miguel sa sinabi ng kaibigan. Mas matanda ito ng 4 na taon sa kanya. Kaya itinuring niya itong nakakatandang kapatid. Alam ko yun, pre. Nakikita ko din naman sa'yo yung kagustuhan mong magbago eh. Siguro hindi pa ito yung tamang panahon. Minsan, kailangan nating mag-antay. Wika ni Miguel. Hinayaan itong magkwento ng magkwento si Santi hanggang sa makatulog. Kinabukasan maagang nagising ang dalawa dahil may tumatawag kay Miguel. Dumungaw ang dalawa. Nakita ang isa sa mga kakilala ni Miguel na itago na lang natin sa pangalang Evan. O Evan, ang aga mo ah. Anong sadya natin? Tanong ni Miguel. May pinapatrabaho kasi yung boss ko eh. Kulang kami ng tao. Medyo marami kasing bubuhatin. Dumating na yung mga inangkat niyang produkto sa pier. Ano, libre ka ba ngayon? Napatingin ito kay Santi. Naisip na isama ang kaibigan. Dalawa kami ni Santi ang sasama, ayos lang ba? Tanong ni Miguel. Mas mabuti nga yun eh. O siya, sige na, maganda na kayo at medyo mahaba yung biyahe natin papuntang Tondo. Matapos ang pag-uusap, kagad nang lumakad ang tatlo. Tanghali na nang dumating sila ng pier at saktong nakadaong na din ang barkong may dala ng kanilang hahakutin. 3 truck ang dala ng mga ito dahil puro antigong kasangkapan ang sinabing kalakal ng kanilang amo. Malalaking lumang tokador at kagamitan sa bahay ang mga ito. O Santi, ingatan mo yung mga bubuhatin ha. Mamahaling antigo mga yan. Yari tayo pag nasira natin yung mga yan. Wika ni Miguel. Tumango naman si Santi at nagsimula ng magbuhat. Patapos na sila nang makita ng binata ang isang maliit na kahon. Nakalapag lang ito sa sahig ng container. Kaya inisip ng binatang nahulog ito mula sa mga tokador. Kagad itong dinampot ni Santi. Hindi inaasahang may kabigatan ang kahon. Kaya dumulas ito sa kamay at nabitawan. Naku, naloko na. Nasira ko pa yata. Teka, ano naman to? Wika ng binata sa sarili. Nakakita ito ng isang maliit na medalyon. Hindi niya maintindihan ang mga nakasulat dito. Habang pinagmamasdan, tinawag niya si Miguel. Kaya dali-dali nitong dinampot ang kahon. Hindi na malayang naisilid na sa bulsa ang medalyon. Matapos ang trabaho, umuwi na ang dalawa. Malaki ang ibinayad sa kanila ng may-ari. Masaya si Santi dahil yon ang unang pagkakataong nakatanggap ng pera mula sa pinaghirapan. Ang sarap palang tumanggap ng pera kung pinaghirapan mo, no? Wika ni Santi. Natawa naman si Miguel dahil dito. Oo nga pala no. Ito nga pala yung unang beses mong magtrabaho. Oo naman pre. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, maghanap ka na lang ng matinong trabaho. Kesa naman makisabit ka sa kung kani-kanino dyan. Bakit hindi ka na lang dumikit sa akin? Marami akong alam na pwede nating pagkakitaan. Malinis na paraan pa. Tugon ni Miguel. Simula ng araw na yon magkasama na ang dalawang nagtatrabaho. Kahit papano naging matuwid ang buhay ng binata. Labis namang ikinatuwa ng mga magulang ang malaking pagbabago ni Santi. Nakontento na ang binata sa nangyayari. Ngunit lingid sa kaalaman nito, may mas malaking pagbabago ang magaganap. Isang umaga,
habang naghahandang umalis. Tinawag ito ng kanyang ina. Naglalaba ng mga damit sa likod ng tahanan. Santi anak, may nakuha ako sa bulsa mo. Sa'yo ba itong gintong medalyon? Tanong ni Aling Pasing. Naalala ni Santi kung saan nakuha ang medalyon. Ay oo nay, akin po yan. Ano po kasi, binigay po sa akin nung amo namin ni Miguel. Nagsinungaling ang binata dahil ayaw niyang isipin ng ina na ninakaw nito ang medalyon. Ganun ba? Napakabait naman ng amo mo. O ito, ingatan mo yan na. At mukhang malaki ang halaga ng kwintas na yan. Muling wika ni Aling Pasing. Isinot ito ng binata. Nagpaalam sa mga magulang na aalis. Ngunit pinigilan ito ni Mang Arturo. Sandali lang. Parang kilala ko yung medalyong suot mo ah. Saan mo nakuha yan? Alam mo ba ang halaga ng gamit na yan? Wika ni Mang Arturo. Ngunit wala ng oras si Santi. Kaya sinabihan nito ang ama na mamaya na lang nila pag-usapan ng tungkol sa nakuwang gamit. Nagmamadali itong umalis, kaya hindi na nagawang pigilan pa ng ama. Pagdating sa bahay ni Miguel, nakita niya itong nakaiga. Mukhang hindi maganda ang kondisyon. Nilapitan nito ng binata upang kausapin. Pasensya na, Santi ha. Mukhang mag-isa kang pupunta sa pinagtatrabuhan natin ngayon. Hindi maganda yung lagay ko eh. Saka gamay mo naman yung gawain dun, di ba? Kaya alam kong kaya mo na yan. Wika ni Miguel. Kagad nang umalis si Santi. Pagkarating sa pinagtatrabahuan, nagsimula siya. Marami ang inggit kay Santi sa lugar na yon. Dahil talaga namang napakasipag at nagustuhan ng amo ang kanyang ugali. Madalas na pagdidiskitahan ng binata, ngunit hindi na lang ito pinapansin. Dumating ang pagkakataong napuno si Santi. Pinatulan nito ang isa sa mga katrabaho. Nagsasalang na mga lumang kahon ng binata nang may kung sinong bumato sa kanya ng plastik. Punong-puno ito ng tubig. Sumabog ito sa ulo ng binata, dahilan para mabasa ang suot nitong damit. Inamoy nito ang sarili, na pag-alamang galing sa kanal ang tubig na laman na ibinato sa kanya. Huminga ng malalim si Santi. Nagubad ang damit. Papalampasin niya sana ito. Kaso nga lang narinig niyang tumawa ang isa sa mga kasamahan. Wala naman pala yan eh. Si Miguel ang inaasahan mo dito. Paano yan ngayon? Wala yung kaibigan mo. Nagpantig ang tenga ni Santi. Marahan itong naglakad papunta sa mga kasamahan. Ang ilan ay huminto sa pagtawa. Kaso nga lang ang lalaking nagbato sa kanya ng plastik ay tuloy pa rin sa pangaasar. Laking gulat nito nang biglang tumama sa pisngi ang kamao ng binata, dahilan para mapangiwi ang bunganga nito. Nagkandalaglagan ang ilang ngipin. Hindi pa nakontento si Santi. Pinasundan pa ito ng sipa sa dibdib at patuloy na pinagsusuntok kahit na bumulagta na ito sa sahig. Inawat ng mga kasamahan ng binata at dahil sa narinig na kaguluhan, napalabas ng opisina ang kanilang amo. Anong nangyari dito? Santi, anong kaguluhan yan? Tanong ng amo. Tumayo ang binata at naglakad papunta sa amo. Paano kasi boss? Itong mga to ayaw akong tigilan eh. Hindi ko na nga sila pinapansin. Ewan ko kung anong problema ng mga yan. Napailing ang amo. Inutusan ang binatang maligo.
Pinagsabihan nito ang mga kasama ng binata na kung mauulit pa ang nangyari ay tatanggalin sila sa trabaho. Inakala ni Santi na tapos na ang gulo. Kaso nga lang kinagabihan, habang pauwi ito ay hinarang siya ng ginulping kasamahan sa trabaho. Ano ngayon bata? Tingnan natin ang tigas mo. Naunahan mo lang ako kanina eh. Ngayon, subukan natin kung ubra ka talaga, may baril ako. Wika ng binata na itago na lang natin sa pangalang Binoy. Napatras si Santi, nakaramdam ng takot. Sa isip nito, marahil ito na ang katapusan niya. Ipinutok ni Binoy ang baril. Ang tanging nagawa ni Santi ay yumuko. Nagdasal ito habang umiiyak. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ko pa pwedeng iwan sina nanay at tatay. Wika ni Santi. Ilang sandali pa ay huminto si Binoy sa pagpapaputok. Nag-angat ng ulo ang binata. Laking gulat nito dahil ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Nanlaki din ang mga mata ni Binoy dahil isang lalaki ang nakatayo sa harapan habang nakatapat ang palad sa kanyang muka. Hawak-hawak nito ang mga balinis ng bala mula sa baril ni Binoy. Ayos ka lang ba, Santi? Tumayo ka dyan at huwag kang aalis sa likod ko. At ikaw naman, hindi mo ba alam na delikado ang maglaro ng baril? Wika ng lalaki. Nakasuot ito ng simple. Natatakpan ng sombrero ang muka. Kaya hindi ito gaanong makita ni Santi. Naniga sa kinakatayuan si Binoy. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Ilang beses pa nitong inulit ang pagbaril. Ngunit hindi pa din ito tumalab sa lalaki. Ay nako, mga tao nga naman. Ang kulit mo. Sinabing huwag kang maglalaro ng baril. Wika ng lalaki. Sa pagkakataong iyon naglakad ito papunta kay Binoy. Sabay hawak sa magkabila nitong pisngi. Ano gagawin mo sa akin? Pakiusap. Huwag mo ko papatayin. Balit pa yung anak ko. Napangiti ang lalaki at nagsalita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang susundo sa kaluluwa mo. Dahil gawain niyo ng kapatid ko. Si Zuriel. Tatanggalin ko lang ang alaala mo sa mga nangyari ngayong gabi. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa. Wika ng lalaki. Matapos kausapin ay kumaripas ng takbo si Binoy. Nagtataka si Santi kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Saka, bakit hindi ka tinatabla ng bala? Tanong ni Santi. Napangiti naman ng lalaki. Inaya na itong umuwi. Wala yun. Ang mabuti pa umuwi ka na. Nag-aantay na ang tatay mo sa'yo. Nakalimutan mo yatang may pag-uusapan pa kayo. Nagtaka si Santi sa naging tugon ng lalaki. At habang naglalakad ang dalawa pa uwi, hindi maiwasan ng binata ang magtanong. Taga dito ka din ba? Bakit alam mo yung usapan namin ni tatay? Tanong ni Santi. Napangiti na lang ang lalaki. Sabihin na lang natin na napadaan ako kaninang umaga sa inyo. Doon lang ako nakatira sa kabilang bakod. Kakalipat ko lang. Nga pala, ako si Erwel. Tugon ni Erwel. Hindi na malaya ni Santi
na nasa tapat na pala sila ng tahanan nito. Saktong nakaupo sa labas ng bahay si Mang Arturo. Kagad siyang tinawag ng matanda. O Santi, buti nandito ka na. Ano pang inaantay mo? Luto na ang hapunan. Kumain ka na at magpahinga. Wika ni Mang Arturo. Tumangulang ang binata. Inayang magapunan si Erwel. Napansin naman ng matandang nagsasalita ito mag-isa. Kaya nilapitan siya nito. Sino bang kausap mong bata ka? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Biglang napalingon si Santi. Si kaibigan ko. Asan na yun? Nandito lang yun kanina. Napakamot sa noo si Mang Arturo. Dahil wala naman siyang nakikitang ibang tao. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Ay nako, pumasok ka na nga. Nalipasan ka na naman ng gutom ano. Wala namang ibang tao eh. Para kang tibang. Wika ni Mang Arturo. Maging si Santi ay nagtataka dahil alam nitong hindi siya namamalikmata. Hindi nakalimutan ng binata ang mga nangyari. Katunayan, nasa kanya pa ang ilang balinis ng balang nahulog sa lupa. Malaking katanungan kay Santi. Mas lalong pinagtataka nito kung bakit hindi nakita ng ama ang bagong kaibigan. At dahil walang makuhang kasagutan, hinayaan niya na lang na lumipas. Matapos ang hapunan ay kinausap siya ni Mang Arturo. Kagaya ng sinabi ng matanda, tungkol ito sa suot niyang medalyon ng araw na yun. San mo nakuha ang medalyong yan, Santi? Ang sabi ng nanay mo, ginto daw yan. Maaari ko bang tignan? Wika ni Mang Arturo. Hinubad ni Santi ang medalyon. Inabot sa ama. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang masipat kung ano ang nakasulat sa medalyon. Piling tao lang ang nakakabasa ng ganitong sulat, Santi. Ngunit sasabihin ko sa iyo, anak, hindi lang ito basta mamahaling medalyon. Mas mahalaga pa din kung ano ang nakaukit dito at ang taglay nitong kapangyarihan. Wika ni Mang Arturo. Bagaman manggagamot ang ama, hindi gaanong naniniwala si Santi sa mga himala at kababalaghan. Ayan ka na naman, tay. Alam mong hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kung talagang... Biglang natigil sa pagsasalita si Santi dahil naalala nito ang nangyari bago siya umuwi. O bakit, Santi? Anong nangyari? Natulala ka na naman dyan. Wika ni Mang Arturo. Wala po, tay. Napagod lang po siguro ako. Kung gusto niyo po, sa inyo na lang po yung medalyon. Tugon ng binata. Sabay abot ng medalyon sa ama. Nako, Santi. Hindi ko pwedeng tanggapin ang medalyong ito. Kaya itago mo at ingatan. Balang araw, malalaman mo ang dahilan kung bakit napasayo ang bagay na yan. Wika ni Mang Arturo. Muling isinuot ni Santi ang medalyon. Nagpaalam ng matutulog. Habang nakaiga, hindi pa rin mawala sa isipan nito ang mga nangyari. Maging ang sinabi ng ama. Napapangiti na lang ito dahil hindi siya makapaniwalang nangyari ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong dinalaw ng antok. Sa kalagitnaan ng pagtulog biglang napabalikwas ang binata. Humahangos ito. Laking gulat nang magbukas ang ilaw sa kanyang silid. Anong nangyari, anak? Narinig kitang sumisigaw. Anong
problema? Tanong ni Aling Pasing. Napanaginipan nito ang mga nangyari. Ngunit pinili na lang ni Santi na wag sabihin sa ina dahil ayaw niya itong nag-aalala. Wala po, Nay. May masamang panaginip lang po. Pasensya na po kayo kung naistorbo ko po yung pagtulog nyo. Tugon ni Santi. Matapos ay muli itong bumalik sa pagtulog. Kinabukasan gaya ng nakagawian. Maagang nagising ang binata upang puntahan ng kaibigan. Ngunit laking gulat nito nang makitang lumalabas sa tahanan ni Miguel ang mga taong taga-punerarya. Tinanong nito ang isa sa kanila. Napag-alamang pumanaw na ang kaibigan. Dali-daling pumasok si Santi upang kausapin ang nanay ng kaibigan. Ayon dito, kulam ang pumatay sa kanyang anak. Ipinakita din nito ang dugoang damit ni Miguel. Dagdag pa ng ina, hindi naman lumabas ng tahanan ang binata. Wala ring ibang taong nakapasok sa kwarto nito. Ngunit laking gulat ng mga kaanak nang makitang naliligo sa sariling dugo ang binata at may mga maliliit na butas sa katawan. Hindi makapaniwala si Santi sa mga nangyayari. Hindi nito lubos akalaing mamamatay ang kaibigan. Matapos dumalaw, tumuloy na sa trabaho ang binata. Habang naglalakad, biglang dumating si Erwel. O Santi, iniwan mo naman ako eh. Mabuti na lang, nabutan kita. Wika ni Erwel. Hindi naman sumagot si Santi. Nagtuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa hindi na makatiis ang binata. Pwede bang sabihin mo sa akin yung totoo, Erwel? Bakit hindi ka nakikita ni tatay? Ako lang ba'y nakakakita sa'yo? Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Idagdag mo pa, namatay yung kaibigan ko. Wika ni Santi. Napahinto sa paglalakad si Erwel. Hinarap nito ang binata. Tinanggal ang suot na sombrero. Kulay ginto ang buhok nito. Asul ang mga mata. Kakaiba ang itsura nito sa normal na tao. Dahil napapansin ni Santi na may manipis na liwanag na nakapalibot sa katawan nito. Alam mo, Santi, mahirap ipaliwanag sa isang kagaya mo mga nangyayari. Pero sana, subukan mong unawain ang mga sasabihin ko. Wika ni Erwel. Nagkursimano si Santi na ang ibig sabihin ay handa na itong makinig sa sasabihin ng kausap. Kaya nagsimula ng magkwento si Erwel. Naniniwala ka ba sa mga gabay na anghel? Tanong ni Erwel. Napakunot ang noon ni Santi at bahagyang natawa. Narinig ko na yan dati kay tatay nung maliit pa ako eh. Pero, hindi naman ako sigurado kung totoo sila. Tugon ng binata. Palaging binabanggit ni Mang Arturo sa kanya ang tungkol sa mga anghel. Ngunit ang mga impormasyong ibinibigay ng matanda ay batay lamang sa mga nakikitang imahe at larawan. Siguro kahit papano, alam mo kung ano kami at kung saan kami nagmula at kung ano ang tungkulin namin, hindi ba? Tanong ni Erwel. Oo naman. Kayo ang nagbabantay sa mga tao at kayo din ang nangangalaga sa balanse ng kabutihan at kasamaan. Yun ang sabi sa akin ng tatay ko eh. Maliban na lang kung meron pa akong hindi nalalaman. Tugon ni Santi.
Hindi nito namalayang nakarating na sila sa pinagtatrabahuan. Naroon na rin ang ilan sa mga kasamahan ng binata. Nagulat na lang ito nang tawagin siya ng amo. Oy Santi, balita ko patay na daw yung kaibigan mo ah. Anong nangyari? May alam ka ba? Tanong ng amo. Ang sabi ni nanay kinulam daw eh. Yun lang po yung alam ko. Tugon ni Santi. Muli na itong nagpatuloy sa paglalakad. Tama ang hinala ng nanay ni Miguel, Santi. Mangkukulam nga ang may gawa nun sa kaibigan mo. At hindi lang basta mangkukulam. Wika ni Eruel. Kung kulam ang pumatay sa kaibigan ko, sino naman ang maaaring gumawa nun? Wala akong kilalang mangkukulam dito, Eruel. At saka, wala namang nakaaway ang si Miguel eh. Tugon ni Santi. Napangiti si Eruel at muling nagsalita. Gusto mo bang malaman kung sino? Alam kong matalik mong kaibigan si Miguel. At alam kong gusto mo din malaman kung... Hindi na ituloy ni Eruel ang sasabihin dahil nagsalita si Santi. Oo, ang totoo. Gusto kong pigain ang liig ng pumatay sa kaibigan ko. Gusto ko siyang ipagiganti at bigyan ng hustisya ang kamatayan ng isang mabuting tao. Kaya kung may kakayahan kang tulungan ako, Eruel, pakiusap, tulungan mo ko. Wika ni Santi. Maniwala ka o hindi, yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Mamaya ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon, magtrabaho ka muna. Tugon ni Eruel. Matapos ang trabaho ay dali-daling umuwi ang binata. Pero sa halip na magtuloy sa kanilang tahanan, dumiretso ito kina Miguel na nooy nakaburol na. Medyo maraming tao ng mga sandaling iyon. Abala ang ina ni Miguel sa pakikipag-usap sa mga kaanak na dumating. Pinili ng binatang maupo muna sa sulok. Antaying matapos ang ginang sa pakikipag-usap. Habang nakaupo, sinabihan siya ni Eruel na magmatsyag sa paligid. Tignan mo ang mga tao, Santi. May napapansin ka bang kakaiba? Tanong ni Eruel. Wala naman. Parang ordinaryo lang naman sila para sa akin. Tugon ni Santi. Tama. Dahil mahusay magbalat kayo ang mga mangkukulam. Ngayon tuturuan kita kung paano mo sila makikilala. Tugon ni Eruel. Inutusan nito ang binatang kumuha ng tubig at asin mula sa kusina. Kaagad naman siyang sumunod. O ito na. Anong gagawin ko dito? Tanong ni Santi. Ihalo mo ang asin sa tubig. At kapag natunaw na, maglakad ka papunta sa lalaking nakaupo sa sulok. O tapos, anong gagawin ko? Ibubuhos ko sa kanya yung tubig. Hindi. Makinig ka muna. Maglakad ka lang at tumayo sa harapan niya. Nakikita mo ngayong abala siya sa paglalaro ng baraha mag-isa. Makikita mo mamaya ang reaksyon ng taong yan sa oras na makalapit ka sa kanya. Pag-uusap ng dalawa.
Marahang naglakad si Santi hanggang sa marating ito ang kinaroroonan ng lalaki. Gaya ng sinabi ni Erwel, tumayo ito sa harap. Nagkunwaring iinom ng tubig. Biglang napatingin sa kanya ang lalaki at tumayo. Anong problema mo, bata? Iniinsulto mo ba ako? Nagulat si Santi sa reaksyon ng lalaki. Oh, naku, hindi po, Manong. Bakit po? Inaantay ko lang si... Hindi na ituloy ang sasabihin. Kaagad nang umalis ang lalaki. Ngunit habang naglalakad ito, napakatalim ng tingin sa kanya. Nakita mo na. Ano? Naniniwala ka na sa sinabi ko. Ang taong yon ay isang aswang. At ang hawak mo ay uri ng pangontra para sa kanila. Naaamoy nila ang asin mula sa basong yan. Kaya kagad siyang umalis. Teka, natandaan mo ba ang mukha niya? Wika ni Erwel. Oo, kilala ko yung taong yun eh. Si Mang Mario, taga kabilang sityo. Pero, ano namang kasalanan ni Miguel sa kanya? Tanong ni Santi. Siguradong malalaman natin yan mamaya. Pero sa ngayon, kausapin mo muna ang nanay ni Miguel. Baka sakaling may nalalaman siya. Matapos kausapin ng binata ang ina ng kaibigan, napag-alaman nito. Minsan ngang may nakairingan si Miguel dahil na din sa trabaho. Ngunit lingid sa kaalaman ni Santi na may mas malalim pang dahilan kung bakit namatay ang kaibigan. Kinagabihan, bumalik si Santi para makilamay. Unang gabi, kaya halos wala pang tao. Mga kapitbahay at iilang kaanak lang ang naroon. Tahimik naman ang buong paligid. Mga pamilyar na muka ang nakikita ng binata. Ngunit ilang sandali ang nakalipas. May pumasok na lalaki. Hindi ito kilala ni Santi. Pinakiramdaman nito kung ano ang gagawin ng lalaki. Dumiretso ito sa kabaong at tinignan si Miguel. Erwel, nandito ka ba? Tignan mo nga yung lalaking yun. Masama yung kutob ko eh. Mukhang hindi gagawa ng mabuti. Grabe ka naman. Huwag ka munang manghusga. Tignan mo siya ng mabuti. Ang kasuotan niya, ang dalang mga gamit, at higit sa lahat, yung suot niyang medalyon. Kagaya ng sinabi ni Erwel, pinagmasdang mabuti ni Santi ang lalaki. Bagyang napaya ang binata nang makitang nakasuot ito ng sotanang itim at medalyong simbolo ng simbahan. Nagulat ang binata nang bigla itong lumingon sa kinauupuan. Kaya naman nag-iwas ito ng tingin. Marahang naglakad ang lalaki papunta kay Santi. Hinawi ang isa sa mga upuan. Maaari ba kong makiupo, iho? Pasensya ka na. Maganda kasi dito sa inuupuan mo. Wika ng matanda. Opo naman. Sige po, maupo po kayo. Tugon ni Santi. Laking gulat nito nang biglang lumingon ang lalaki sa kinaroroonan ni Erwel. Alam ni Santi na siya lang ang nakakakita sa kaibigan. Naloko na. Mukhang nakikita ako ng taong to.
Napangiti ang lalaki sa sinabi ni Eruel. Tama ka. Nakikita nga kita. Pero ang ipinagtataka ko, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ka nag-anyong tao? Wika ng matanda. Nalabis namang ipinagtaka ni Santi. Sandali lang po. Sino po kayo? Saka bakit parang kilala niyo po yung kaibigan ko? Tanong ni Santi. Ako si Padre Ponce. Hindi ko kilala yung kaibigan mo. Pero alam ko kung ano siya. Bueno, anong ginagawa niyong dalawa dito? Tugon ng lalaki. Nagpakilala ito bilang Padre Ponce. Ano pa po bang gagawin sa burol? Eh di makikilamay. Pero biro lang po. Kaibigan ko po yung namatay. Maliban sa pakikiramay, nandito kami para malaman kung sino yung pumatay sa kanya. May alam kasi itong si Eruel eh. Tugon ni Santi. Maniwala kayo o hindi. Yan din ang sadya ko dito. Hinihintay ko lang na dumating ang kaibigan ko. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating ang ama ni Santi. Tumayo si Padre Ponce at nilapitan ito. Arturo, kaibigan. Mabuti at nakarating ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Nanlaki ang mga mata ni Santi nang malamang ang inaantay na kaibigan ng pare ay ang kanyang ama. Tay, magkakilala kayo? Paano po nangyari yun? Napangiti ang dalawang matanda dahil litong-lito si Santi. Ang mabuti pa, maupo muna tayo doon sa sulok para makapag-usap tayo ng maayos. Naglakad ang tatlo papunta sa mesang malayo sa mga tao. Sinigurado ng mga ito na walang ibang nakakarinig sa pinag-uusapan nila. Mabuti naman at napagbigay alam mo sa akin ang nangyari dito, Arturo. Malakas ang kutob ko na ang mangkukulam na hinahanap ko ang may kagagawa nito. Wika ni Padre Ponce. Ikaw lang naman ang kilala kong maaaring makalutas nito. Kaya sa'yo ko lumapit. Mabuti na rin. Nandito ka, Santi. Tugon ni Mang Arturo. Bueno, simulan natin sa'yo, iho. Hindi ba ikaw ang nakakita sa bangkay ng kaibigan mo bago ito dalhin sa punerarya? Sabihin mo sa akin, ano ang nasa isipan mo? Kagad pinaliwanag ni Santi ang nakita. Ayon sa binata, dilat ang mata ni Miguel. Ang katawan nito ay punong-puno ng butas. Umaagos din ang sariwang dugo mula dito na para bang bago lang ang sugat. Idinagdag din ng binata ang sinabi ng ina ni Miguel. Ayon naman po sa nanay ni Miguel, nawawala daw po yung atay ng kaibigan ko. Sabi daw po ng nag-imbalsa mo. Nawawala ang atay. Hindi kaya aswang ang may gawa nito? Tanong ni Mang Arturo. Posible, Arturo. Pero kailangan nating makasigurado. Mahirap kung wala tayong alam kung ano ang makakalaban natin. Santi, maaari mo bang tawagan ng ina ni Miguel? Kagad namang tinawag ng binata ang nanay ni Miguel. Habang kinakausap ito ng dalawang matanda, pinili ng binatang maglakad-lakad sandali sa labas ng bakuran. Medyo marami na ring tao ng mga sandaling iyon dahil nagsimula na ang sugalan. Habang naglalakad sa paligid, biglang nagpakita si Eruel. Santi, mukhang nandito na ang iniintay natin.
Wika nito habang nakatingin sa lalaking naglalakad mula sa kabilang direksyon. Hindi siya nakikita nito dahil nakatapatang binata sa anino ng malaking puno ng mangga. Nagpalinga-linga ito sa paligid bago tuluyang pumasok sa bakuran nila Miguel. Marahang naglakad si Santi papasok. Nakitang tila hindi napansin ni na Padre Ponce ang kakarating na panauhin. Dali-daling pinunta ng binata ang dalawang matandang nag-uusap. Sinabi niya ang nakita. Oo, Santi. Alam ko. Kaya huwag kang magpapalata. Titignan natin kung anong pakay ni Mario dito. Muling napalingon si Santi sa lalaki. Siya din yung lalaking nakita ko. Nagalit po siya nung lumapit ako sa kanya. Yung may hawak po kong baso na may tubig na may halong asin. Wika ni Santi. Normal na reaksyon ng isang aswang ang nakita mo, Santi. Kumpirmado. Padre Ponce, si Mario nga ang may gawa nito. Tugon ni Mang Arturo. Oo, pero hindi siya ang hinahanap ko. Yaman lang din lang na nandito na ako. Bakit hindi na lang natin trabahuin? Nga pala, Arturo, kailangan ko ang tulong ng anak mo dito. Napatingin si Mang Arturo sa binata. Nakatitig lang din ito sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan mo, Padre. Pero sige, pumapayag ako. Pasensya na kung wala akong maitutulong sa'yo, ha? Santi, magpakabait ka. Sundin mo ang sasabihin ni Padre Ponce. Tugon ni Mang Arturo. Nagpaalam na siya na uuwi na. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ang lalaki at umalis. Dali-dali namang sumunod sina Padre Ponce. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Santi. Anong tayo? Ikaw lang. Sundan mo si Mario. Nanlaki ang mga mata ni Santi sa sinabi ng pare. Tumanggi ito dahil sa takot na baka patayin siya ni Mario. Pero Padre, aswang po yan eh. Anong gagawin ko laban dyan? Tanong ni Santi. Sino bang may sabing mag-isa kang makikipaglaban? Napangiti si Padre Ponce nang makita si Eruel. Magtiwala ka sa kanya, Santi. Ito na ang tamang oras para malaman mo ang dahilan kung bakit kayo magkasama ng gabay mo. Tugon ng pare. Kagad siyang inaya ni Eruel. Medyo malayo na ang nalalakad ni Mario. Nakasunod pa din sa kanya ang dalawa. Ilang sandali pa ay huminto ito at nilingon ng binata. Alam mo, medyo nakukulitan na ako sa'yo eh. Mula kaninang umaga, pinapainit mo na yung ulo ko. Wika ni Mario. Napalunok ng laway ang binata. Ngunit nagawa pa din itong ipunin ang kanyang tapang. Pinatay mo ang kaibigan ko. At kailangan mo yung pagbayaran. Biglang tumawa ng malakas si Mario na ikinagalit naman ni Santi. Sino naman ang pipigil sa akin? Ikaw? Ano sa palagay mo ang magagawa mo sa lakas ko? Muling wika ni Mario habang patuloy sa pagtawa. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Santi na para bang binalot siya ng mainit na liwanag. At sa hindi malaman na dahilan, humakbang ang mga paa ng binata papunta kay Mario.
isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa lalaki na naging dahilan upang mapalo dito. Inangat ang tingin sa binata. Nagtataka kung saan nanggaling ang lakas nito. Anak ng... Sino ka? Nasaan yung bata? Tanong ni Mario. Dahil ang nakikita nito ay si Erwel. Hindi ba malinaw sa iyo, Aswang? Ako ang kalaban mo. At dahil wala akong pisikal na katawan, ginamit ko si Santi. Ngayon, siguro naman alam mo kung sino ako, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Mario nang mapagtantong hindi pangkaraniwang nilalang ang kaharap. Hindi. Nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag mo akong papatayin. Wika ni Mario. Nang mga sandaling iyon, isang kumikinang na sandata ang lumabas sa kamay ni Erwel. Napasigaw ang aswang lalo pa ng akmang itatarak ito sa kanya. Kailangan ng kaibigan ko na malaman kung ano ang dahilan ng pagpatay mo kay Miguel. Bago kita tuluyan, maaari bang malaman kung bakit mo ginawa yon? Tanong ni Erwel habang nakatutok ang patalim sa leeg ng aswang. Napag-utusan lang ako at sasabihin ko rin sa'yo, kahit napatayin mo ako ngayon, hindi titigil ang mga kalahi ko sa pagtugi sa inyo. Tugon ni Mario. Matapos itong magsalita, itinarak nito ang patalim sa leeg ng aswang at kagad binawian ng buhay. Matapos ay tila nagising si Santi mula sa mahabang pagkakatulog. Wala itong maalala sa mga nangyari. Ngunit nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang wakwak na ang leeg ni Mario. Anak ng... Anong nangyari dito, Erwel? Ako ba yung may gawa nito? Wika ni Santi. Natumba ito. Natalisod sa paa ni Mario. Tumayo ka nga dyan. Hindi ikaw ang may gawa niyan. Kung hindi ako. Tugon ni Erwel. Biglang nagliwanag ang paligid ng binata. Laking gulat ni Santi dahil lumabas ang 4 na pares ng pakpak sa likod ng kaibigan. Unti-unting nagliwanag ang katawan nito hanggang sa maiwan ang nag-iisang mata na nasa dibdib ni Erwel. At sa mga pakpak nito, isa-isa ding nagsibukasan ang maliliit na mata. Hindi makapagsalita si Santi sa mga nakikita. Nakaupo lang ito sa lupa habang pinagmamasdan ang napakagandang nilalang na nasa harapan niya. Isa kang anghel? Teka, nananaginip ba ako? Tanong ni Santi. Oo, Santi. Isa kong serapim. Ikaw lang ang nakakakita sa akin dahil sa suot mong medalyon. Hindi napasayo ang bagay na yan ng walang dahilan. At itong nangyari, una pa lang sa mga pagdadaanan mo. Nandito ako para gabayan ka. Tugon ni Erwel. Kagad siyang bumalik sa anyong tao. Inayos ang kanyang buhok at muling sinuot ang sombrero. Mahusay, Erwel. Salamat sa tulong mo. Ngayon, Santi, malinaw na ba sa iyo ang lahat? Hindi pa rin makasagot ang binata. Mas lalo itong nagulat nang sabihin ni Padre Ponce na siya ay isa din sa mga piniling tao
Ipinakita nito ang suot na medalyon. Dito pa lamang nalinawan ang binata kung bakit nakikita ng pare ang kaibigan. Simula ng araw na yun, nag-iba ang pananaw ni Santi sa buhay. Naging mas malapit sa Diyos at sa kanyang ama. Ginawa din namang Arturo ang lahat upang ituro sa binata ang dapat nitong malaman. Sa loob ng maraming taon, naging malawak ang kaalaman ni Santi. Kalaunan, sinundan ang yapak ng kanyang ama. Ilang taon ang nakalipas, dumating na ang pinakaayaw na tagpo ng binata. Ito ang pamamaalam ng kanyang ama. Nakaratay na sa higaan si Mang Arturo ng mga sandaling iyon habang nakaupo si Santi sa tabi nito. Oras na para gampanan mo ng buo ang tungkuling ipinamana sa iyo. Maswerte ka at nagkaroon ka ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Ingatan mo ang sarili mo, Santi. Alam kong pipiliin mo ang ikabubuti ng nakararami. Anak kita, kaya kilala kita. Wika ni Mang Arturo. Huwag kang mag-alala, Tay. Ipinapangako ko po sa inyo. Buong puso ko pong gagampanan ang tungkulin ko nang wala pong hinihintay na kapalit. Masakit man sa akin, Tay, pero kailangan kong tanggapin. Magpahinga na po kayo. Naway makita tayo sa karian ng amang may likha pagdating ng araw. Tugon ni Santi. Napangiti si Mang Arturo. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Hindi na nila pinatagal ang lamay. Wala naman silang inaantay na kamag-anak. Kahit papano, nagbago din ang pananaw ni Santi tungkol sa kamatayan. Hindi niya ito tinignan bilang kawalan. Bagkus nakita niya ang kamatayan bilang paraan ng paglaya ng isang tao upang mabigyan ng pagkakataong maisilang muli. Gaya ng ipinangako sa ama, itinuloy ni Santi ang panggagamot. Maliban dito, nagsimula na din siyang mangalap ng mga gamit, kagaya ng mutya, buhay na salita at mga medalyon. At sa tulong ni Padre Ponce, naging matagumpay ang binata sa pinasok na larangan. Idagdag mo pa si Erwel, na nooy nagkaroon na ng pisikal na katawan, ngunit sa anyo ng isang paslit. Ang Ninuno.